Absent nga pala ang chef natin ngayon mga normal, kaya ako muna magluluto. Napansin ko lang sa mga nagko-cooking show, papasok lagi sila ng bahay. Kaya sinubukan ko naman palabas. May shortcut kasi ako papunta sa loob ng bahay, papunta sa labas. Ang gulo, no? Siyempre, kailangan ng boses mo, wala din kabuhay-buhay. Kasi napansin ko, ganun din sila magsalita. Parang hindi sila nakakain ng almusal, tanghalian at hapunan. Ano nga ba lulutuin natin? Surprise to mga normal, pero masarap to, promise. Hinanap ko muna siyempre ang ating mga gagamitin, katulad ng dapalan. Siyempre, absent ng chef, hindi ko alam kung saan ko kukunin ng dapalan. Ayun, natagpuan ko rin. Kaya, ihahanda natin ang mga gagamitin natin. Yung sibuyas, bawang, siyempre mga typical na mga ano yan, mga gagamitin. At luya. Basta may manok, lagi po akong naglalagay ng luya. Ayan. Nagugas din ako ng patatas. At isa kinaiinisan ko yung mga langaw. Kaya ngayon, hinabol ko sila. Ayan na yung mga ginamit natin, mga normal. Napakasarap talaga ng adobong manok. Ay, sinabi ko na pala. Pero, mas pinasarap pa siya. Ganito pala ako magluto ng adobong manok. Napakasimple lang, napaka-typical. Filipino style na adobong manok. Ganyan lang gagawin mo. Gigisa mo lang siya. Siyempre, inuuna ko lagi yung mga spices para manuot agad yung lasa nito sa loob ng manok. At high-tech nga palang takip natin. Walang handle. At syempre, para mabalance yung mga katas na mga spices, halu-haluin natin ng konti ang manok hanggang sa sila ay magmukhang maputla na. Ibig sabihin niya, nanuot na talaga yung sarap. Pagkatapos, hintayin natin siyang kumulo at habang pinapalambot natin siya, kumuha muna ako ng tanglad. At hindi ako sigurado kung tanglad to, kaya inamoy ko muna siya. Syempre, huhugasan natin to. Hugasan mo lang na isang beses. Mas masarap ang tanglad pag may konting lupa. O, di ba? Ilalagay natin to dito sa manok. O, di ba? Muntikan pa ako napaso. Ngayon, nakita na natin puti yung manok. Lagay na natin yung patatas para gumanda yung timing ng pagkalambot niya. Naglagay din ako ng toyo, paminta, at asin. At ginisa ko yan ng ginisa. Siyempre, para mabalance yung lambot. At tinakman ko ulit. Yan nga pala yung pot holder namin, napaka-high-tech. Pero parang walang silbi. Click nyo sa yellow basket kung gusto nyo yan. Ayan, hintayin natin kumulo. I'm sure, masarap talaga to mga normal. O, di ba? Ayan na siya. Sinilip muna natin, di ba? O, umiikot pa yan. 360 nga pala yung degrees ng pag-ikot ng ating takip kasi napaka-high-tech niyan mga normal. Kaya ngayon, gisa-gisa ng konti. At nagdagdag din pala tayo ng isang galong tubig na galing sa Angat Dam. Para kahit papano, gusto ko yung may sabaw. Ayoko ng sobrang tuyot para maksaya sa kanin. At habang pinapakuluan natin yan, nagigib muna ako ng tubig sa malayo sa may San Juan, Batangas. O, di ba ang layo? Para pagbalik mo, sakto, kulong-kulo na siya. Sabi nga nila, timing is everything. Everything! At pagkatapos kong umigib, siyempre tinikman na natin ang ating luto. Iba talaga ang lasa ng lutong punong-puno ng pagmamahal. Tanungin nga natin sila kung nasarapan sila. O, mahal, kumusta? Mahal? Sarap? Sarap, Joy? Hindi makapagsalita eh. Sarap. Jetro, sarap? Jetro? Tingnan ikaw, kamera. Sarap? Sarap sa ilaw. Sa sobrang sarap daw, speechless silang lahat mga normal. Kung may gusto pala kayo ipaluto mga normal, mag-request lang kayo sa comment sa baba. Kunyari masarap. Kahit sa taas, bahala kayo.